Ayan, isa ka ba sa mga hindi pa monetize? Nako, baka hindi ka mamomonetize. Ayan hindi sa tinatakot kita, hindi sa binibigyan kita ng pangamba, pero baka hindi ka mamonetize. Baka lang Okay, alam mo ba? Sige, tanongin mo natin, bakit hindi mamonetize? Tanong muna natin. Okay, sasagutin natin ang tanong na yan. Pero doon muna tayo sa kung bakit baka hindi ka mamonetize. Okay, alam mo ba na may isa akong kaibigan applying for monetization na siya. Ang problema, alam mo kung bakit? Napakaraming email na siyang natanggap mula kay YouTube na kesyo Rios content daw siya. Rios content, copyright music, ayun. Which is, guys take note, wala naman siyang in-upload na ibang content. Oh, paano nangyari yun? Yun din ang hindi ko alam. Kaya baka ingat ka. Ingat ka din Ingat ka din. Ayun. Makalipas ang ilang araw, segundo, buwan, taon, ganun pa rin. Ganun pa rin ang pag-apply niya, nakaka-receive pa rin siya ng mga violation na kumbaga nagsasabi na reuse content daw. So, ito na. Tinignan niya na, dinumble check niya na. Wala rin naman siyang upload sa long form video na kung saan galing sa ibang site, Facebook, TikTok, or kung saan man. Ito na. Dito niya na napagtanto, guys. Dito niya na napagtanto na kung saan nagkaroon siya ng reuse content na pag-upload na galing sa TikTok. In-upload niya sa short video. Short video lang yun, guys. Short video. Galing sa TikTok. Ang pinakamalupit, alam mo kung bakit? Alam mo kung ano? Galing sa TikTok na walang watermark. Okay. Alam mo ba yung watermark? Di ba kapag ka may video, may nakikita kang TikTok sa gilid ng video? Walang ganon. Walang watermark. Okay? Wala kang makikitang TikTok sign. Pero paano pa siya? Paano siya nagkaroon ng reuse content? Kaya ikaw bilang kaibigan, bilang kapwa ko dito sa YouTube, guys, kung hindi ka pa monetize, ang gawin mo, i-delete mo na yan. Kung may upload ka man na galing sa TikTok, galing sa YouTube. Kahit walang watermark. Inuulit ko kahit walang watermark. Ayan. So, ito na yung nangyari sa akin, guys. Ito na yung nangyari. Nung nagkausap kami ng kaibigan ko, sabi niya sa akin, hindi raw siya na monetize. Yun. Ayan, napag-usapan namin ang mga dahilan na yun. Yun nga, sabi, reuse content, copyright. So, binigyan niya ako ng babala, guys. Binigyan niya ako ng babala na baka may upload ka dyan sa mga short video mo, delete na. So, yun. Kinabahan agad ako. Kinabahan agad ako, guys. Totoo lang. Hindi ako makatulog ng isang buong gabi. Sabi ko, baka mamaya reuse content din ako pag-apply ko sa monetization. Ayun. Alam mo yung ginawa ko? Dinilit ko. Dinilit ko agad lahat ng in-upload ko na galing sa TikTok na in-upload sa short video. Ayun, dinilit ko agad. Walang auto-billing, walang money-money, walang paligid-ligoy. Dinilit ko lahat. At ito pa yung pinaka-problema, guys. May mga copyright music pa. O, diba? Ingat ka sa mga pinanggagamit mong music dyan. Baka mamaya copyrighted yan. So, ano ba yung mga pinakamainam para maiwasan yung mga bagay na to?
Simple lang. Mag-upload ka na walang music. Yung boses mo yung naririnig. Kahit walang manood, kahit boring guys. Kahit sure, ganun mga pinagsasabi mo nun, upload mo as long as sarili mong sounds. Ayan. Kahit na wala tayong makukuhang views, basta sarili mong music, sarili mong sounds. Goods yun. Kaysa gumamit ka ng viral music dyan yan, magkaroon ka ng copyrighted. Kaya, yun ang pinakamainam guys. So, alam mo ba kung anong nangyari sa kaibigan ko na yon na nag-apply? Ngunit marami siyang na-receive na email na copyrighted, reuse content. So, yun. Ang ginawa niya, gumawa na lang siya ng bagong account. Oh, gumawa na lang siya ng bagong account. Bagong panimula ulit. Ayun, sinisigurado niya na yung mga in-upload niya ay kanyang sariling sounds, walang music. Ayan. Tsaka isa pa guys isa pang iwasan nyo yung sounds na galing sa CapCut. Isa rin yan. Ang lakas niyan makaka-copyright. Galing sa CapCut. Oo. Grabe. Sinasabi ko sa'yo. Yung mga galing sa CapCut, naku, isa rin yan sa mga dahilan para magkaroon ka ng copyright music. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, mag-upload ka na ng simula ngayon, i-delete mo na yung mga in-upload mong galing sa TikTok, galing sa CapCut. Kahit walang watermark yan, guys. Kahit walang nakalagay na sign na TikTok dyan sa gilid ng video mo, kahit wala sa galing sa TikTok, i-delete mo na. Marireuse content ka dun guys. Kesa sa kesa sa magsisika kung saan nag-apply ka na ng monetization. Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang na kumukuha ka pa lang ng watch hour, i-delete mo na yan. Kasi sayang, di ba? Sayang. Malaking sayang. Oo. Kesa sa bago mo pa i-delete kung saan wala na. Kung saan na marami ka nang na-upload, kung saan na malapit ka na, kung saan na-apply for monetization ka na. So, kailangan ngayon pa lang i-delete mo na. Oo, i-delete mo na guys. Sayang yun. Diba? Kaya kung ako sa'yo, ngayon pa lang i-delete mo na yan lahat kahit na walang manood sa sarili mong sounds. Kahit na ini-skip lang yung mga video mo. Basta sarili mong video, sarili mong sounds. Basta hindi galing sa TikTok, hindi galing sa Facebook. Goods lang yun. Okay yun. Kaysa sa makareceive ka kay email na reuse content, copyright. Kapag ka nahihirapan ka, message ka lang, mag-comment ka lang dyan. Ipi-play ko mga video mo kahit gaano pa yan kahaba. Basta nakasubscribe ka sa akin. Pinanood mo, nakaabot ka dito hanggang dito sa video na to. Tutulungan kita. Ganun lang. Kaysa ka magsisi ka bandang huli. Gawin mo, labas ka dyan, mag-video-video ka dyan. Tapos gawin mo, mag-voice over ka, ganun. Di ba video, tapos voice over ka. Ganun. Yun ang pinakamainam na paraan para maiwasan mo yung copyright na yan. Reuse content. Yun ang pinakamahirap dito eh. Alam mo kapag ka na tatlong violation ka sa YouTube, mare-restrike yung account mo. Kaya yun ang pinakamas mahirap. Yun ang iwasan mo. Kaya kung ako sa'yo, ngayon palang i-delete mo na. Ngayon palang i-delete mo na. Kasi yung akin, ang tataas ng Diyos galing sa TikTok. Dinilete ko. Ang hinayang ako, pero kahit kaysa sa nahirapan ako mag-apply ng monetization. Di ba? Kaya ngayon pa lang, dinilit ko na. Yun ang pinakamainam na paraan. So,
Hindi ko alam kung i-email pa din ako kung mag-apply ako, pero hoping na arinawa, ipag-pray natin kay Lord na hindi tayo makaka-receive ng gano'n. Kahit na gumamit tayo ng ganong klaseng mga video na galing sa TikTok, pero wala na, malinis na, dinelete ko na lahat yun. Ewan ko lang kung madidetect pa na, oy, nag-upload ka noong ganito, ganon, ganon, galing sa TikTok. Na hoping na hindi na mangyari yun. Pero advice ko lang sa'yo, ikaw, ikaw, ikaw mismo, ikaw na hindi pa monetize at baka may upload ka na galing sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa Kunab, o kung saang site man yan. At lalong-lalo kung hindi mo content, kung hindi sayong gawang video, i-delete mo na. At isa pa, yung mga batang nagsisigawan, umiiyak, kahubad, naninigarilyo, naiinom, may sugat, may dugo, basta sexual, ganun, mga bad words, tanggalin mo sa video mo. Ayun, sabihin na natin yung mga bawal dito sa TikTok, huwag na natin pahabayan na. Nakahubad, ayan, walang damit, lalaki, bata, matanda man, mga batang umiiyak, sumisigaw, alisin mo na yan, naninigarilyo, nainom sa kamera, yung mga ganon, alisin mo na yon. May mga sugatan, mga dugo, mga ganon, mga accident, mga dead accident, mga death threat, mga ganon, alisin mo na yon. Huwag mo nang isama sa video mo na yan, okay? Tsaka mga sexual, mga ganon, alisin mo na yan, okay? Mga age restriction, mga nag-aaway, mga ganon, mga nagsasagutan, mga naghahabulan, mga ganon, mga nag-aaway-away dyan. Alisin mo na yon. Yung gawin mo na lang, yan, mga katarantaduhan sa buhay na like for example, nagtatawanan kayo ng mga tropa. Mga ganong klaseng video guys. As long as yung video sarili mo sounds, okay yun kay YouTube. Basta yung mga ganong klaseng video, iwasan mo yun guys ha. Ako kasi, hindi ako nakatulog na isang gabi. Oo, hindi talaga ako makatulog. Sabi ko baka ganito yung mangyari sa akin. Oo, bangon ako, binuksan ko yung YouTube ko, scroll, simula sa pinakuna, pinakataas, sa pinakailalim, sa pinakagitna. Dinumble check ko, dinilit ko lahat. Oo, dinilit ko. Walang atubili, dinilit ko lahat. Pambihira kaysa sa mahirapan tayo. Kaya yun, dinilit ko lahat. Simula ngayon, hindi na tayo gamit ng music na dito sa YouTube. Pambihira, baka maka-copyright tayo. Baka maka-copyright pa tayo dyan. Pambihira, sayang yung pinaghirapan natin pagdating ng oras na mag-apply tayo ng monetization, di ba? Kaya yun, huwag na tayong huwag na natin pahirapan ang sarili natin. Okay guys, kung yan. Okay, kasi nakakabot ka dito hanggang dito sa video na to. Kung nakabot ka dito, comment ka na sabihin mo mag-ingat tayo. Ayan guys, ito yung sign na nakarating ka dito sa dulo ng video na to. I-comment mo, mag-ingat tayo. Ayan. So kapag nakita ko may comment ka, may ingat tayo, ibig sabihin nakaabot ka dito. Ayun guys ha. Kung nakarating ka hanggang dito, i-comment mo, mag-ingat tayo. Ayan. Kapag ka may comment ka, mag-ingat tayo, ipi-play natin yung pinakamahaba mong video na yan para din sa 1 hour mo. Okay, tutulungan din kita syempre. And maraming salamat guys. God bless sa iyo. Naway marating mo rin, makakit mo rin yung mga bagay na gusto mo dito sa YouTube. Naway mabilis ka ma-monetize. Okay? Okay. Ay, may nakalimutan na pala ako. So ngayon ay October 3, 4th month ko sa YouTube. Ayan. Maraming salamat sa mga nakilala ko, sa mga lahat sa poll tinulungan ako, nakasuporta sa akin, nag-sub sa akin. Maraming salamat sa inyo guys. Sa unang araw ko dito sa YouTube, maraming salamat sa inyo guys. Hoping na patuloy pa tayong lumago dito sa YouTube. Maraming salamat and happy 4th monthsary. Hoping sa loob ng maiksing panahon ay makamit natin yung mga bagay na gusto natin mangyari sa buhay. Ayan. Maraming salamat. Kita-kits sa next video. And the most important things ay makita kita sa itaas. I wanna see you on the top. I love you guys. Subscribe. Bye.